Mag-umpisa po siguro tayo sa pamahalaan. Pinag-uusapan ngayon yung pagsuspinde ng excise tax. 10 piso po yan sa gasolina, 6 pesos sa diesel, 5 piso sa kerosene. Malaking bagay po yan sa mga mamimili. Dahil kung tumaas ng 20 pesos ang presyo ng petrolyo, mababawasan naman ng kaukulang excise tax yan. Pero nangangamba daw ang pamahalaan na mababawasan ng mga 135 billion pesos ang makukolekta. Pero kung matatandaan po natin, ang nakukurakot po sa flood control natin, billion, trilyones na nga po Trilyon. yata. Kaya po sa akin, Trilyon. trilyon na. So sa akin, wag po tayong magdalawang isip. Kung yan ang makakatulong sa mga mamamayan, gawin po natin, tanggalin po natin yung excise tax. At ito rin po para po sa mga ekonomista. Ang isa pong pananaw dito, kailangan pangalagaan ang purchasing power ng mga households dahil pagka bumagal ang household spending, sumasadsad po ang ating ekonomiya. Katulad po nung nangyari nung fourth quarter last year. Bumagal din po ang household spending, kung kaya po bumagal din ang ating pong ekonomiya nung last quarter at kabuuan nung 2025. So, meron naman pong rasyonal kung bakit kailangan nating tanggalin ang excise tax. At yan po ay para po palakasin o protektahan ang purchasing power ng mga mamimili. At meron din po yung positibong epekto sa ating ekonomiya sa kabuuan. Pangalagaan natin ang ating mga households. At maiwasan po ang malawakang kagutuman dahil ang unang binibili ng ating mga mamamayan ay pagkain. Kung wala po silang pambili, mapipilitan po na magtipid sa pagkain. Gutom po ang ating pong nakikita pagka yan po ang nangyari. Maratiling nakatutok sa Abante. Sundan kami sa aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.